Mga kasummer, kamusta kayo? Ihanda na ninyo ang inyong mga sarili dahil isang tapatan ang masasaksihan natin ngayong araw. Sa episode na ito, tuluyan ng pumutok ang matagal nang tinatagong galit ni Demetrio. Hawak na niya ngayon ang ama-amahan ni Gretchen na si Gary. At sa bawat maling sagot, isang kuko ang mabubunot. Maririnig natin ang huling hininga ng pagtatangka ni Gary magsinungaling habang dumanak ang dugo sa matigas na mesa. Pero ang tanong na dapat nating abangan, kakayanin ba ni Demetriong tuparin ang pangako kay Gretchen na ititirin nitong buhay si Gary? O tuluyan na siyang lalamunin ng puot matapos malaman ang katotohanan sa pagkamatay ng kanyang mga magulang? At habang abala si Demetrio, ano naman kaya itong balak na pagbabalik ni Rohel sa mansyon para pasukin na nag-iisang si Bianca? Tumutok ng mabuti mga kasummer dahil magpapasabog ng matitinding sikreto ang episode na ito. Simulan na natin. Kasalukuyan na nagpapatuyo ng buhok si Gretchen nang marinig niya ang cellphone ni Demetrio na tumutunog. Kinatok niya ang lalaki na kasalukuyan pang nasa banyo at naliligo. She had taken a bath first. Hindi sila pwedeng magsabay dahil hindi sila matatapos agad sa kaharutan ng asawa niya. Agad namang pinuksan ni Demetrio ang pintuan at di man lang alintanang nakahubad to sa harapan niya. Since they are official and living in the same roof, her husband began getting shameless day by day. May tumatawag sa cellphone mo. Nakanguso niyang sambit at umiwas ng tingin sa alaga nito. Can you answer it for me? Malambing nitong wika. Huminga siya ng malalim. Bago niya sinagot ang tawag. Nang akmang tatalikod na sana siya, hinila nito ang kanyang braso at siniil siya ng isang halik. Nanginig naman ang mga kamay ni Bianca nang mamatay na lang ang tawag at walang sumagot sa kabilang linya. Mahalaga ang bawat segundong lumilipas. Baka mamaya, magising na mga kasama ni Kevin at hanapin ang cellphone nito. She might get caught sneaking into someone's phone at baka bugbugin na naman siya ni Kevin. Pagod na siya. Kung hindi niya makakausap si Gretchen ngayong gabi at makahingi ng tulong, she will just kill herself for real. In that way, hindi na siya magdudusa pa. Tumigil ka na nga. The phone stopped ringing already. Saway ni Gretchen sa asawa niya. Nagpakawala naman ng isang malalim na buntong hininga si Demetrio bago siya tuluyang binitawan. May utang ka sa akin. Hindi niya maiwasang mapairap. Ilista mo na lang yan. Aniya at tinalikuran na ito. Nang makabalik siya sa kama nilang mag-asawa, tahimik na ang cellphone. Sa pag-aakalang business-related ang tawag, hinintay na lang ni Gretchen na tumawag ulit ang caller. Hindi naman siya nabigo dahil sa mga sumunod na oras, muling nagring ang cellphone. Subalit nang tingnan niya ang caller, isa yung unknown number. Gayon pa man, dinampot niya ang cellphone at pinindot ang answer button. Hello, this is Elena Komori Yamoto speaking. What can I do for you? Magalang niyang bungad. Gretchen, ani ng isang nanginginig na boses. Natigilan naman siya at napatitig sa screen. It is just one word pero mukhang alam na niya kung sinong tumatawag and she is even calling in her husband's number. Noong nakaraan lang naisip niya ang babae at ang kalagayan nito. Ngayon nagparamdam na. What do you want, Bianca? Malamig at walang gana niyang tanong. Hanggat maaari, she doesn't want negativity around. Kaunti na lang hihintay niya at manganganak na siya. Ayaw niya ng komplikasyon. She wanted to deliver her baby Dale safe and sound. Gretchen, please. Please tulungan mo ko. Sawang-sawa na ako dito. Kevin has been beating me up every day. Hindi ko na kaya. Tulungan mo ko. Parang awa mo na. Mahina, subalit humihikbi nitong sambit. Bahagya naman siyang natigilan. She suddenly felt pity towards Bianca, subalit nang manumbalik sa kanya kung anong klaseng ugali ang meron ito, agad na naglaho ang awang nararamdaman niya. Maybe this call is one of her schemes. You brought that upon yourself, Bianca. Wala na akong magagawa pa dyan. If you're tired at him, then walk away. As simple as that. Bakit kailangan mo bang tumawag sa asawa ko para humingi ng tulong? Are you acting up again para paniwalaan ka ni Demetrio? Then you will execute your plan of cornering my husband? Sarkastikong wika ni Gretchen. Sa tingin mo ba talaga maniniwala pa kami sa'yo? You had already done enough so stop pestering us around. Dagdag pa niya. In her peripheral vision, she saw Demetrio going out from the shower. Mukhang napansin nito ang galit niyang ekspresyon kaya agad siyang nilapitan ng lalaki. Who was that? It's Bianca, sagot niya. Agad na nagsalubong ang kilay ni Demetrio. Yon ang unang beses na tumawag sa kanya ang babae matapos na naging huli nilang pag-uusap. What is that woman up to again?
Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Cut the call. Bukas na bukas din magpapalit ako ng number so she cannot contact us again, ani Demetrio. Gretchen, please, pakinggan mo muna ako. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Natatarantang wika ni Bianca nang marinig niya ang tinig ni Colin sa background. Wala akong balak makinig sa kung anong nais mong sabihin, Bianca. Just keep it to yourself and don't call us again. Malamig na tura ni Gretchen, tsaka pinatayan na ng tawag ang babae. Nanlaki ang mga mata ni Bianca nang marinig ang dead tone sa kabilang linya. Magkahalong takot, pagkadismaya, panlulumo at awa sa sarili niya ang nararamdaman niya. Gretchen hung up the phone before she could even tell her what she had heard. Nangihina niyang binitawan ang cellphone habang nakaupo siya sa sahig. Maybe this is really her fate. After all the things that she had done to Gretchen and to all the people who had loved her, maybe this is her karma, to end up dying alone? Dahan-dahan siyang tumayo at hinanap ang cutter na nasa kanyang drawer. Mataman niya tong pinagmastan sa kaunti-unti, inilapit sa kanyang palapulsuhan. Goodbye, Colin. Goodbye to her misery. Buntong hiningang nilapag ni Gretchen ang cellphone ni Demetrio sa mesa. Agad naman siyang tinabihan ng lalaki at inakbayan. What's wrong? Masuyo nitong tanong. I just felt bothered, Demetrio. Knowing your cousin, alam ko, hindi magiging maganda ang trato niya kay Bianca. Pero di ko pa rin nakakalimutan ang mga ginawa niya noon dahil lang sa hindi nasusunod ang gusto niya. But her voice earlier, she seemed helpless and... Shh! Stop worrying about her. Ang importante, hindi kanya masasaktan pa ang bibi natin. That's what matters the most, wife? Muli siyang nagpakawala ng buntong hininga. Sumagi sa isip niya ang mukha ni Bianca noong huli silang magkita. It's evident that Kevin had bitten her up because of the scandal that she created to finally ruin Bianca and to stop her from harming her and her baby. Are you really that bothered about her? Tanong ni Demetrio nang mapansin niya ang balisang mukha ni Gretchen. I'm sorry, I understand, tugon niya. Despite the harsh environment that Gretchen had grown up in, she was growing up with compassion and that's one thing that he loves about her. Kaya naiintindihan niya ang reaksyon nito. You want to call her again? Sabi niya may importante siyang sasabihin. I realized that I want to hear it out. Okay lang ba yun? Tipid ng umiti si Demetrio bago marahang hinaplos ang buhok ng asawa niya. It's alright. Aniya at dinampot na ang cellphone tsaka denial ang numerong ginamit ni Bianca. Natigil si Bianca sa tuluyang pagdiin ng patalim sa kanyang palapulsuhan nang marinig ang pag-vibrate ng cellphone na nasa kanyang tabi. Pakiramdam niya na buhay lahat ng ugat sa kanyang katawan nang makitang numero yon ni Colin. Mabilis niyang binitawan ng cutter at dinampot ang cellphone. Hello? Bibigyan kita ng ilang minuto, Bianca. Sabihin mo lahat ng gusto mong sabihin dahil pagkatapos nito, hindi na kita kakausapin pa ulit. Malamig na tura ni Gretchen. Sunod-sunod ang naging pagtango ni Bianca kahit pa man di niya kaharap si Gretchen. Okay. Makinig ka sa akin, Gretchen. Nasa syudad ang tatay-tatayan mo. Panimula niya. Nangunot naman ang noo ni Gretchen sa narinig. Ano ba yung pinagsasasabi mo, Bianca? Si Gary. Nandito siya kanina kausap ng tatay ni Kevin. Nakanganib ang buhay mo, Gretchen. Sa pagkakataong yon, napatingin siya kay Demetrio na ngayon salubong na ang kilay habang nakatitig sa cellphone hawak niya. Ilang saglit pa hindi na nakatis ang lalaki at naglahad ng kamay. Let me talk to her. Hindi naman agatubili si Gretchen na iabot ang cellphone ng lalaki. What is this all about, Bianca? At bakit mo makikita si Gary dyan sa bahay ng asawa mo? Malamig niyang turan. Totoong sinasabi ko, Colin. Nandito talaga kanina si Gary. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok pero isa lang ang nasisiguro ko. Magkakilala sila at ang Tito Rohel mo. Mas lalo lang nadagdagan ang pagkalito sa mukha ni Demetrio kasabay ng paglalim ng gatla sa noo ng lalaki. You better be not messing with me, Bianca. Dahil oras malaman kong pinaglololoko mo ko, I will drive you out of the city kasama yung asawa mo. May diin niyang bigkas. Please, Colin, maniwala ka sa akin. Hindi na ako magsisinungaling. Matagal ko nang pinagsisihan lahat ng kasamang ginawa ko. Natuto na ako kaya hindi ko na kayo paglalaroan. Nanganganib ang buhay ni Gretchen. Babalikan siya ni Gary para patayin at tutulungan siya ng Tito Rohel mo? Sandaling natahimik sa Demetrio. Paano nagkakilala si Gary at Rohel? Ilang taon niyang minamanmanan ang kanyang tiyuhin pero wala siyang nasagap na impormasyon na may koneksyon ito at ang ama-amahan ni Gretchen. Is this all what you wanna say?
Maya-maya pa tanong ni Demetrio. Naparanok si Bianca habang nakatitig sa may pintuan. Hindi lang yan, Colin. May kailangan kang malaman tungkol sa pagkamatay ng mga magulang mo. Agad nakaramdam ng panlalamig si Demetrio. What about them? Kilala ko na kung sinong pumatay sa kanila. Si Rohel Yamamoto. Si Rohel Yamamoto ang salarin? At kasabot niya si Gary. Don't you ever dare use my parents to just win my attention, Bianca. Malamig na tura ni Demetrio kasabay ng pagyukom ng kanyang mga palad. Nagsimula naman umiyak si Bianca sa kabilang linya. Totoo ang sinasabi ko, Colin. Kung nagdududa ka talaga sa akin, then check all the footages around Kevin's mansion's vicinity. Makikita mong magkasama si Gary at Rohel ngayon. Hindi ako nagsisinungaling, Colin, at mas lalong hindi ko nais gamitin ng mga magulang mo. Unti-unti, lumamig ang ekspresyon sa mukha ni Demetrio. Sobrang tagal na niyang minamanmanan ang kanyang tiyuhin pero wala talaga siyang nakikitang koneksyon nito sa pagkamatay ng mga magulang niya. How come that Bianca was the one who discovered it? Colin, please, tulungan mo kung makaalis dito. Ayoko na dito. Huminga na malalim si Demetrio bago siya nagsalita. I will call your parents, aniya, at pinatayan na ng tawag si Bianca. Napatitig naman si Bianca sa screen ng cellphone. I'm hoping that it's you who will come. Dahil talagang tototohanin mo kung anong sinabi mo. But my parents, they don't care about me. I'm sure they won't come to rescue me. Mahina niyang sambit at natawa na lamang sa sitwasyon niya. What are you going to do, Demetrio? Tanong ni Gretchen nang makitang balisa at galit itong ekspresyon. I need to see my uncle. Marahang tumango si Gretchen. Ayaw man niyang umalis ang lalaki sa pag-aalala na baka may mangyaring masama dito pero katotohanan sa pagkamatay ng mga magulang nito ang nakasalalay. I won't be stopping you pero Demetrio, you have to be careful at please, bumalik ka sa amin ng baby natin na nasa maayos ang kalagayan. Aalala niyang wika. Huminga na malalim si Demetrio bago niyakap na mahigpit si Gretchen. I will. Babalik din ako agad. Masuyo nitong wika. Napatango-tango siya. Nagbihis lang ng damit si Demetrio bago nagpaalam sa kanya. Nasa may pintuan to nang hawakan niya ang kamay ng asawa. What's wrong? Nag-aalalang tanong ni Demetrio. Isang pilit ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi bago umiling. I just want to ask you to spare my father's life. Alam ko, malaki ang naging kasalanan niya sa akin at posibleng sa'yo din, but he's still Kuya George's father. Kung maaari sana, makulong lang siya para pagbayaran ng mga naging kasalanan niya. Huminga ng malalim si Demetrio bago tumango. I understand, huwag kang mag-alala. Kapag napatunayan kong kasama nga siya ni Uncle Rohel ngayon, I will tell my men to spare him. Yun lang hinihintay niya. Binitawan niya na ang kamay ni Demetrio. Isang beses pa siya nitong sinulyapan bago tuluyang nilisan ang silid nila. Puno ng pag-aalala siyang naupo sa kama nila. Sana maging maayos lang lahat at sana matapos ng problema nila tungkol sa mga taong nais manakit sa kanila. Nang makasakay na sa kanyang sasakyan si Demetrio, ay agad niyang tinawagan si Ice. This man was very reliable during their search for his wife, kaya naman ito rin ang inaasahan niya ngayon. What is it, Mr. Yamamoto? Can you track down Rohel Yamamoto's location? Tanong niya at agad binigay ang plate number ng sasakyan na posibleng gamit ng lalaki sa ngayon. He's still a few kilometers away from Kevin Yamamoto's mansion, Mr. Yamamoto. His car is currently moving west. Napatango-tango si Demetrio. Mukhang pauwi ng kanyang tiyuhin base sa reaksyon nito. Send your man to trap them as I will also deploy mine. I need him alive. Aniya tinawagan kaagad si Jomar para ipaalam sa mga tauhan niya ang nais niya. Kapag natapos na itong hiling mo, siguraduhin mong hindi ka na magpapakita pang muli dito, Gary. Hindi ko pa nakukuhang bumana ko sa mami ko kaya dapat walang problemang magaganap. May diin at maotoridad na wika ni Rohel. Walang problema, Mr. Yamamoto, basta tutupad ka din sa usapan natin. Kailan ko ba makukuha si Gretchen ng sa ganon? Makaalis na ako ng bansa. Nakangising tanong ni Gary. Hindi pwedeng maging masaya si Gretchen habang siya nagdurusa, nagtatago dahil nahabol ng batas. Tatawagan na lang kita. Alam mo naman, kakakasal lang nila ni Colin, madalas pang magkasamang dalawa. Hahanap ako ng tiyempo para mailabas siya sa mansyon ng mommy at makuha mo siya. Mukhang matatagalan pa pala bago ko makaalis. Kailangan ko ng safety na bahay na matutuluyan ko pansamantala. Nagpakawala na isang malalim na buntong hininga si Rohel. This damn bastard is very demanding. Bullshit! Ipapatid kita sa mga tauhan ko.
Aniya at inihinto na ang sasakyan sa gilid ng daan. Bumaba ka na at lumipat ka sa kabilang sasakyan. Tukoy niya sa kotse na nakasunod sa kanila. Bumaba na ng sasakyan si Gary at lumipat sa kabilang kotse. Prente siyang nakaupo sa passenger seat nang bigla niyang matanaw ang isang pamilyar na mga mata. Long time no see, Mr. Miranda. Namilog ang mga mata ni Gary na makita niya si Colin na nasa passenger seat. Agad siyang nanlamig at napasulyap kay Rohel na nasa kabilang sasakyan. Akala ba niya ihahatid siya ng mga tauhan nito sa isang ligtas na lugar? Bakit narito si Master Colin kasama niya? You seem surprised. Hindi mo ba inaasahan ang pagkikita natin? Malamig nitong tanong habang may nagbabadyang panganib ang kislap sa mga mata ng lalaki. Bakit nandito ka? Tanong niya at pilit na pinapatatag ang boses niya. Dahil may kailangan tayong pag-usapan? Sarkastiko naman siyang natawa. Wala tayong dapat na pag-usapan. Aniya takmang bubuksan na ang pintuan ng kotse, subalit bago pa man niya yun magawa, may sumakay na sa tabi niya, kasabay ng isang matigas na bagay na nakatutok sa kanyang tagiliran. Isang barel. Ayaw mo pa rin bang makipag-usap sa akin? Muling tanong ni Colin. Unti-unti niyang binitawan ang lock ng pinto at umayos ng upo. Ilang saglit pa bumukas naman ang pintuan sa banda niya at pumasok ang isa pang lalaki, kaya naman napapagitnaan na siya ng mga tauhan ni Colin at wala nang takas pa. Drive straight to where he should be sent. Utos si Demetrio sa driver. At dahil sa takot ng tauhan ni Rohel na baka hindi siya sasandoy ni Master Colin, tahimik siyang nagmaneho at sumunod sa nais nito. Nilampasan nila ang sasakyan ni Rohel na kasalukuyan na nakapark sa gilid ng daan. Nakahinga naman na malawag si Rohel na makitang umalis na ang sasakyan kung saan lulan si Gary. Kailangan niya munang magtiis sa ngayon. Kapag naisa niya na si Gary at napasa kamay niyang ebidensya, papatay niya ito para wala nang sagabal sa buhay niya. Pinaandar niya ang sasakyan at mang-uuwi na sa kanyang mansyon nang maalala niyang hubad na si Bianca. Hindi siya mapapakali hanggat hindi niya ito nakukuha ngayong gabi, kaya naman, imbes tumuloy siya sa pag-uwi, tinapakan niyang accelerator pabalik sa mansyon ng kanyang anak. Makalipas ang halos 50 minuto, pumasok sila sa isang middle-class subdivision hanggang sa uminto sa isang gate. Maya-maya pa nagsidatingan na rin iba pang mga tauhan ni Demetrio at sa piritang inilabas ng sasakyan si Gary. Anong gagawin ninyo sa akin? Bitawan ninyo ako. Hindi niyo ba alam kidnapping tong ginagawa ninyo? Nang gagalaitin niyang asik at pilit na kumawala sa pagkakahawak ng mga tauhan ni Colin. Natigil naman sa paglalakad si Demetrio at dahan-dahan lumingon sa ama-amahan ni Gretchen. Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa labi niya. Kidnapping? Coming from you? Hindi ba't ito rin naman ang ginawa mo sa asawa ko nung nakaraan? Malamig niyang tanong. Hindi pa niya nakakalimutan ang atraso nito sa kanya. Kung di lang nakiusap ang asawa niya na wag tong papatayin, pupugutan niya na ng ulong lalaki para magtanda. Hindi nakaimik si Gary, lalo pa nga at nakita niyang puot na nakapaloob sa mga mata ni Master Colin. Sinenyasan nito ang mga tauhan na ipasok na siya sa loob. Pinaupo siya ng mga ito sa isang bakal na silya sa harap ng isang mesa at itinali ng napakahigpit. Nang matapos na sa pagtatali sa kanya ang mga tauhan ni Colin, saka lang pumasok ang lalaki. Humila to ng isa pang silya at umupo sa harapan niya. Alam mo ba kung bakit ka nandito ngayon? Matapang na sinulubong ni Gary ang titig ni Colin sa kabila ng kanyang pagkailang. Kung tungkol to sa pagintap ko kay Gretchen, pues isuko mo na ako sa pulisya para makulong. Umangat ang sulok ng labi ni Demetrio. Huwag kang mag-alala, Mr. Miranda, dahil doon ang patutunguhan mo. Pero sa ngayon, mananatili ka muna sa mga kamay ko para sagutin ang mga katanungan ko. Wala kang mahihita sa akin. Walang ganang wika ni Gary. Isang hampas sa mesa ang nagpapitlag sa kanya kasabay ng marahas nitong pagkablot sa kwelyo ng suot niyang damit. Was it you, the driver of the truck? Nahigit ni Gary ang kanyang paghinga nang marinig ang sinabi ni Colin. Dahan-dahan siyang nagangat ng tingin sa lalaki sa nagtatanong ng mga mata. Paano? That is not important here. Ang mahalaga, sagutin mo ang tanong ko. Sino nag-utos sa'yo? Si Uncle Rohel ba? Gigil nitong tanong. Saglit lang siyang natigilan, subalit maya-maya lang umiling. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Wala siyang balak na umamin. Kapag ginawa niya yon, tuloy na siyang makukulong at si Rohel, hindi na nito matutupad ang naging usapan nila. At higit sa lahat, hindi na siya makakaganti pa kay Gretchen. Shit you!
Sagutin mo ang tanong ko. Ikaw ba nagmaneho ng sasakyan na bumangga sa kotse ng mga magulang ko? Halos maglabasan ng litid sa noo ni Demetrio dahil sa galit. Subalit imbes sagutin siya, kaswal lang nang umiti si Gary bago sumandal sa silya. Gaya ng sagot ko, wala akong alam sa mga pinagsasasabi... Hindi nito natuloy ang balak sabihin nang walang pasabing inihampas si Demetrio ang noo nito sa matigas na mesa at sinabunutan ng lalaki. Agad na tumulo ang masaganang dugo sa sugat nito sa noo at maging sa ilong pero walang pakialam sa Demetrio. Isa-isa ninyong bubunutin ang kuko niya sa kamay kada maling sagot niya. Diyan po muna nagtatapos ang ating kwento mga kasummer, isang gabi ng paniningil at pagbubunyag ng mga madidilim na lihim. Mga kasama, isang mahalagang aral ang iniwan sa atin ng episode na ito. Ang mundong ito ay bilog at ang buhay may sariling paraan para singilin ang bawat maling gawa. Tingnan natin sina Bianca at Carrie. Akala nila matatakasan nila ang batas at ang konsensya, ngunit sa huli ang takot at dugo pa rin ang sumalubong sa kanila. Ito ang patunay na ang karma hindi natutulog. Kung anong tinanim mo sa kapwa mo, yun din ang aanihin mo sa tamang panahon. Ngunit sa kabila ng puot, pinatunayan sa atin ni Gretchen na ang tunay na lakas wala sa paghihiganti. Sa paghingi niya na baduyin at patawarin ang buhay ng kanyang ama-amahan, ipinakita niya na mas pinipili niyang protektahan ang kapayapaan ng kanyang puso at ng kanyang magiging anak. Ang hustisya hindi kailangan tapatan ng isa pang krimen. Mas matamis ang tagumpay ko ito'y dadaan sa tamang paraan. Abangan natin sa susunod na kabanata kung tuluyan na bang guguho ang mundo ni Rohel at Gary sa kamay ni Master Colin. Ako pong muli ang inyong kasama, si Miss Sandra, na nagpapaalala sa inyo. Huwag tayong magtanim ng galit dahil ang pag-ibig at katotohanan pa rin ang laging magtatagumpay sa huli.